Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano bang totoo doon sa sinasabing may nawawalang 50 million di umano na pondo ng PCO? Yung Presidential Communications Office, 50 million daw nawawala. Pambayad daw sana yun sa mga vloggers na pro-administration. Totoo ba ito? Sige, pag-usapan natin. Itong tungkol sa PCO. Ang PCO, yan yung Presidential Communications Office. Ang dating secretary dyan o head niyan ay si Jay Ruiz. Ngayon kasi pinalitan na ng yung kalbo na secretary ng PCO, si Dave Gomez. Oh. Si Jay Ruiz nang naging secretary ng PCO, kasabay niya si Yussi Claire Castro. Kasabay niya yan. Si secretary si Jay Ruiz pero PCO secretary ay PC undersecretary naman si Claire Castro. Ang rank niya USEC undersecretary. Pero nung bandang huli, tinanggal si Jay Ruiz, pinalit si Dave Gomez. Si Dave Gomez, yung kalbo na secretary, pero na-retain si Yussi Claire Castro kasi marami namang sumusuporta kay Claire Castro na wag itong isama sa tatanggalin. Sinunod naman ng Malacanang na hindi inalis si Claire Castro. Pero ang pinaka-issue ngayon na kumakalat ngayon na issue, kaya daw sinibak si dating secretary ng PCO na si Jay Ruiz dahil mayroon daw 50 million pesos na nasa vault yata o basta yung tubuan ng PCO ng pera na wala daw bigla. Ay yung pera daw na yun na 50 million pambayad sa mga vloggers na pro-administration. Ngayon, mayroong ganyang intriga o may ganyang kwentong kumakalat. Kumbaga, 50 million wala na nandoon na sa opisina. May tinataguan siguro sila ng pera doon na para sa kanilang panggastos, naka-reserve na 'yon. Pambayad nga sa mga vloggers na mga pro-administration. Oh. Ngayon biglang nawala daw 'yun. Hindi alam kung sinong kumuha o nagnakaw. Siyempre, under sa watch yun ni Jay Ruiz kasi siya yung PCO secretary. Pero mayroon pa dyan. Mayroon pang dyan, lumalabas dyan na intriga rin. Mayroong mataas na official ng PCO. Hindi ko na lang natandaan yung pangalan. Galing dati sa ABS-CBN. At ma-impluwensya ito, makapangyarihan. Ito rin yung isa pa sa sinasabing may alam doon sa pagkakawala di umano ng 50 million na yan. Kaya medyo mainit talaga yung issue na yan sa 50 million. Mainit yung issue na yan sa 50 million. Pero, hindi naman yan kino-confirm ng Malacanang, hindi rin yan kino-confirm ni dating PCO Secretary Jay Ruiz. Si Yussi Claire Castro, mukhang wala rin namang comment dyan sa issue na yan. Hindi ko lang alam kung dininay niya na ba yan o ano. Natabunan kasi yung issue na yan ng nawawalang 50 million ng yung kay Claire Castro at saka Robin Hood Padilla. Ay di ba? Mas mainit yung issue nung kay Robin Padilla at saka kay Claire Castro eh. Yung tungkol doon sa wiretap na audio conversation na sinasabi sabi ni Robin Hood Padilla nung una, ang alam niya raw ayon sa kanyang source, si Yussi Claire Castro yon. Dininay ni Yussi Claire Castro yon. Sabi niya, hindi ako yan. Kaya ang sabi tuloy ni Senate President Soto at ni Senadora Loren Ligarda, ay dapat kasi pinatingnan mo na lang muna yan, Senator, siyempre sinabihan si Rubin. Dapat kasi pinatingnan mo na muna yan sa NBI. Pinatingnan kung yung authenticity niyan. At saka, baka bawal yan kasi winertap. Winertap. Siyempre, mayroon tayong anti-wiretapping law. Senador pa naman si Rubin. Tapos gagamit siya ng wiretap na conversation. So, siyempre, bawal yun. Siyempre, bawal yun. Anyway, yan, mas natabunan ng intriga na yan, yung
inuungkat na yan ni Robin tungkol dun sa audio conversation, na pinipresent ni Robin. Natabunan yung issue ng 50 million. Kaya wala ngayong walang, di ko alam kung si Yusek Claire Castro ba dininay na yan. Oh, mayroon kasing nagkakalat niyang na yan yung 50 million na yan eh. May mga nagkakalat niyan na mayroon ngang ganung yan daw yung dahilan bakit sinibak si dating Secretary J. Ruiz, yung 50 million na yan. At mayroon pang nadadamay dyan, nadadawit na dating sa ABS-CBN na mataas na opisyal ng PCO rin. Sangkot din daw dyan sa pagkawala na yan ng 50 million. Bagamat, mukhang si J. Ruiz, dininay na ba yan ni J. Ruiz? Si J. Ruiz? Itong si Robin ngayon, mainit kasi sa PCO eh. Sabi niya, ang PCO daw kasi nagme-maintain ng mga bayarang vloggers at mga trolls. Kaya pinapalabas din yung issue na yan ng 50 million, pambaya daw sana yung sa mga vloggers. Pinag-iinitan ni Robin Padilla yung PCO, yung Presidential Communications Office, na nagme-maintain daw ng vloggers at trolls. Sa totoo, mas matindi yung trolls at vloggers na bayaran nung panahon ni Duterte. Ito talagang si Robin Padilla. Nung panahon ng kanyang idolo na si Digong, si Duterte, yun ang talagang maraming vloggers at saka mga marami talagang trolls yun na bayaran. Dito sa panahon ni PBBM, mayroon din siguro kasi siyempre kailangan din talaga ng mga vloggers na magdidepensa sa administrasyon. Pero hindi kasing grabe at kasing garapal nung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, kitang-kita mo ang narratives talaga pare-pareho. Talagang kitang-kita mo na bayad kasi grabe yung pagtatanggol nila noon kay Duterte, kahit alanganin pinagtatanggol talaga. Pero hindi yun nakikita ni Robin. Ang nakikita niya ngayon, ang administrasyon daw ngayon, maraming trolls, maraming vloggers na bayaran. Kaya pinag-iinitan si Yusek Claire Castro. At saka yung yung nawawalang 50 million ngayon, pinapalabas na naman yan. Anyway, hindi nga natin alam, totoo ba yan nawawalang 50 million? Abangan natin kung anong balita dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.